Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin ngayon ang breeding season kasi alam naman nating lahat na mga breeders na umpisa na kaagad ng breeding season In fact, early bird season na. So katulad ko nakapag-ipon na ako ng itlog around mga 700 plus na ang naipon ko and meron pa akong 6 days para makapag-ipon kasi ang target ko October 15 to 16 born para pasok sa first batch ng early bird. Pero itong mga manok na ito itong mga sisiw na papapisain ko, binebenta ko to binebenta ko sa mga nag-subscribe sa announcement ko earlier na day old. So hindi ko papalakihin ang mga first batch ko ng early bird, ibebenta ko para sa ibang lugar. Now, magtataka kayo bakit hindi ako magpapalaki ng first batch October 15 to 17 born. So maganda pag-usapan yan kasi yan ang isa sa mga pagkakamali ko nung mga early days ng breeding ko Kasi yung mga early days ng breeding ko, sinusunod ko kung ano yung mga nakikita ko ng mga talagang season ng breeding. So, tama naman na October 15, papasok na yan sa banding period pag meron kang October 15 born na sisiw. So, first batch ng early bird yan. Kaya lang, tingnan nyo, may mga area na late ang labanan. May mga lugar na late ang labanan. So, for how many years, lagi ko napapansin, sabi ko, itong mga breeding ko na first batch, October 15 to 17 born, super tong mga to. Bakit pagdating ng labanan, either lugon na sila, nagbabawas ng buntot, nagbabawas na ang pakpak. Sabi ko, hindi natin mailaban. Sabi ko, taon-taon na lang, lagi ang mga tira-tira ang nailalaban natin. Sabi ko, bakit? Bakit? So, yung pala, dito sa area namin sa Bicol, ang labanan dito ng early bird August. Ang labanan ng early bird August. So, kung ang labanan ng early bird August, pag October born yan, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So, 10 months ang manok, ang stag. So, naglulugon talaga na sila sa ganong edad, 10 months. 9 and a half, 10 months, naglalaglag ng pakpak, naglalaglag ng balahibo. So, sayang, hindi ko sila nagagamit. So, kumbaga, bilang commercial breeder, pinapakain mo yan, gumagastos ka sa ganyan, walang balik. Walang balik. Kasi hintay mo maglugo na naman yan eh. So, talagang, ang pera natin, naipon doon sa gastos sa kanila na walang silbi. Walang silbi at first. So, alam naman nating lahat na sa negosyong to, mabilis dapat ang ikot ng pera para makapag-survive kasi livestock tong negosyo na to. So, ngayon, anong ginawa ko this year? So, sabi ko nga sa inyo kanina, early on, na yung first batch ko, yung October born ko is binibenta ko doon sa bandang Manila kasi o Central Luzon, Southern Luzon, doon ko binibenta sa mga buyers natin na day old. Dahil nga sa kanila, July pa lang nag-uumpisa na ang labanan ng early bird. Manila, July pa lang, katapusan ng first week ng July, bakbakan na sila ng early bird. So kung mapapansin mo, ang October born, saktong-sakto ng July. 9 months sila, 9 months sila. 8 and a half, 9 months. Saktong-sakto sila panlaban ng July. So ngayon, kung sa area nyo, July pa lang, nag-uumpisa na ang labanan ng mga early bird, pwede kayong mag-breed ng October born. So sa area ko, since August ang labanan, ang kailangan kong manok dito, ang kailangan kong manok is November to December born para sa early bird. November to December born. Kasi tinan nyo kung November born ka, December, January, February, March, April, May, June, July, August, saktong 9 months ang manok paglaban ng August. So kayang-kaya pa Kayang-kaya pa. So kung December born, 8 and a half, saktong-sakto para sa labanan ng August At saka ito pa. So napapansin ko, yung mga idol natin na mga breeders sa Manila na mga talagang consistent na umi-score, ang galing ng score nila pag July. Umpisa ng bakbakan, talagang lamang sila. Talagang pagalingan talaga yung pag July Kasi lahat may manok na breed. Lahat sila may breeding,
Lahat may magandang manok, lahat may magagaling na manok. So talagang bugbugan sila ng labanan. So magandang score nila. So pagdating naman ng August, medyo pabagsak na ang score nila. Either palago na ang manok or ubos na ang alas nilang naipon ng manok. So ibang entries, ibang breeders naman ang namamayagpag. So kumbaga, you must learn when to fight your battle. You must learn when to fight your battle. When. So yun. So yun ang napansin ko. Yun ang napansin ko. Kaya nga ito, yung nakaraan na laban natin sa San Juan, nagulat ako, sabi ko, early bird to, pero August na labanan. Ang dalawa kong local na ilaban, puro panalo. Sabi ko, local banded to, pero nanalo na. So, ibig sabihin, talagang ang mga kalaban namin na iba, medyo hindi na sariwa ang balahibo, medyo naglalaglag na. So, disadvantage yun. Ano? So, hindi talaga katulad ng mga 8 months, 8 and a half, hanggang 9 months na mga stags. Kasi talagang nasa prime sila ng lakas nila, nasa prime sila ng kilos nila. Wala pa silang iniinda sa katawan. Ano? Kasi the moment na medyo naglaglag na yan, naggasgas-gasgas na mga balahibo niyan, so may iniinda na sa katawan, may nararamdaman na yan, wala na sila sa peak and perfect condition ng katawan nila. So yun ang napansin ko, no? Yung napansin ko. Kaya itong breeding season na to, nag-adjust ako, no? Nag-adjust ako. So since nangingitlog na rin lang yung mga inahin ko, sinalang ko na lang, 80 babae. So pinasubscribe ko ang 400 na CCU just in case, ano, kasi very conservative ako sa pagbe-breed. So kumbaga, dinoble ko yung production ko para lang ma-achieve ko yung 400. So the rest ng balance sa 400, ibebenta ko ulit yun. Basta hindi ako magpapalaki ng first batch ng early bird dahil sayang lang. So marami ako nakatenga doon, nakatali na mga lugo na naman, walang buntot, na mga isis yun, mga super na manok yun, nung early on na ginalaw natin. So hindi umabot. Kaya kumbaga, that's one of the greatest mistake I ever had. So kaya sa mga kapwa natin breeder, ano, so alamin nyo sa area na pinaglalabanan nyo, kailan ba ang umpisa ng early bird na labanan, kailan ba ang umpisa ng local na labanan, kailan ba ang umpisa ng national na labanan. Kasi sabi ko nga sa inyo, dito sa amin sa Bicol, late ang labanan ng early bird, late din ang labanan ng local. So sa Manila, September ngayon, September, bugbugan na sila, labanan na sila ng local. Pero dito sa amin sa probinsya, hindi pa kami nag-elimination. Dulo pa ng September ang elimination ng local. So talagang super delay. Talagang super delay. So yung mga manok namin, na kung sasabay kami doon sa programa ng Manila, hindi aabot. Maglulugo ng mga manok namin, masasayang lang. So again, kailangan na naman namin i-adjust ang breeding para makapag-compete kami dito sa amin. So national, ano, ito, national. So ang mga national born, January to March born yan, ano. So supposedly yan, end of October, laban na ng national. Pero hindi. Dito sa amin, sa Bicol, November na ang labanan ng national. Sa Manila, October, umpisa na ng labanan. So delay na naman. So yung may mga January born, para sa national, sigurado nga abutan na naman yan ng lugon. Kaya, kumbaga, masasayang na naman. So it's really important, ano? It's really important na alamin nyo kung kailan ang labanan sa mga lugar nyo para makapag-programa kayo ng breeding. Huwag kayong susunod sa season na yan. Mag-adjust kayo accordingly sa pag-breed dahil kumbaga konting pagkakamali natin dito, matetenga ang inventaryo. No? Magkakaroon ka ng maraming manok na inventaryo sa farm. Kumakain yan, gumagastos yan. Hindi mo naman napapaikot. So during stag season, ang pinaka-importante kasi, ma-dispose mo ang stags mo kaagad para umikot ang pera mo. No? Unlike sa cock season, talagang parang pinapahinog mo siya, pinapatagal mo, no? So dito sa stags, is really important na maibenta kaagad natin, mapaikot natin, or mailaban kaagad, magamit kaagad natin. Otherwise, we will wait for another year para magamit na naman sila. So kumbaga napaka-igsi ng window period para sa stagan. Pero ang kagandahan lang sa stagan, walang nakaka-dominate. Ano, kahit naman sa lahat ng labanan, pero ang maganda lang sa stagan, kung mapapansin nyo, lahat mataas ang chance. Lahat mataas ang chance. Kasi medyo sensitive ihanda ang mga stags. So katulad niyan, kung makalaban ka na medyo lugon, may lamang ka na. Kung makalaban ka na medyo gasgas na ang balahibo, lamang ka na. So dito sa stagan, mas maraming factor ang human error kaysa sa
error mismo ng mga manok. Pansin nyo, ano, yung mga idol natin, umiscore ngayong araw, ganda ng score. O kahit ikaw mismo, ang ganda ng score mo ngayong araw. Next week, ang sama na naman ng score mo. So, mapapansin mo, hindi ganun ang performance ng manok. So, that's one, ano, mga human error. So, mistake natin. Kaya nga, kumbaga, itong kagandahan sa laro na to, ano, itong kagandahan sa laro na to. So, anyone's mistake can be anyone's gain. Anyone's mistake can be anyone's gain. So, mahirap ihanda ang stag. Pag konting pagkakamali mo, kasi alam naman natin lahat, ano, alam naman natin lahat na ang pointing is the relationship between moisture and digestion. Moisture and digestion. So, pag nagkamali ka dyan, over or under, pag nagkamali ka dyan, hindi na magpe-perform ang mga manok mo, hindi na gaano magpe-perform ang mga stags mo. So, tatalunin ka ng mas nagpe-perform ang stag. Kahit pa super ang bloodline mo, kahit super ang dala mong manok, once nagkamali ka, sira yan. Sira yan. So, tatalunin ka ng kahit na regular lang, basta magandang pakiramdam, magandang pagkakapoy. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Logi CCU Academy.